Kabanata 11:11. Dragon Longmen's Carlito. Nang matanggap ang tumpak na sagot, nagulat si Nilo Yao. Pinagsalikop ni Boy Eto daw ang kanyang mga kamay at sinabing, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Dragon Longmen. Sana ay huwag kang masangkot. Pagkasabi nito, nakipagpalitan siya ng tingin kay Nilo Yao. Hindi favorable ang sitwasyon. Kung tatayo si Dragon Longmen sa gilid ng Blood Valley, tiyak na tapos na sila. Sa kabilang panig, ang magagandang mata ni Hana ay umiikot sa pagkalito. Hindi kaya lumapit si Dragon Longmen para tulungan siya. Ang mga agresibo na ito ay pareho, lahat sila ay nabighani sa kanyang kagandahan, kaya't sila ay dumating upang tumulong. Ngumiti ng kaakit-akit si Hana, salamat Kuya Carlito, pero iniisip ko kung sino ang nagpadala sa iyo. Ito kaya ang misteryoso at hindi mahuhulaan na pinuno ng sekta. Sumulyap si Carlito kay Hana at tumawa, oo, ito ang pinuno ng sekta. Nakakadismaya, nanligaw si Hana mo, bakit hindi dumating ang sect leader? Sumulyap si Carlito kay Lito at mahinang sinabi, napakabisi ng sect leader. Kaya nga, ang Dragon Longmen ay pagkatapos ng lahat ng isang malaking paksayon, ang pagiging abala ay normal. Gayunpaman, ang pinuno ng sekta na nagpapadala ng isang tao na espesyal dito, natanggap ko ang kanyang mga intensyon, nagsalita si Hana na may pagtatagumpay sa kanyang tono. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito at sinabing masama, hindi mo pa ba ako binibitawan? Hindi mo ba nakitang nandito ang Dragon Longmen para tulungan ako? Kung manggahas kang saktan ako sa anumang paraan, hindi ka pakakawala ng sect leader. Ngumuso si Lito, at paano mo nalaman na dumating sila para sa iyo? Isang mapagmataas na ngiti ang ibinigay ni Hana, kung wala sila para sa akin, andito ba sila para sa iyo? Sino ka sa tingin mo? Tumingin si Lito kay Hana, ano sa tingin mo ang mayroon ka na posibleng makaakit sa kanila sa iyo? Kalupitan. Sa pagmamalaki ng kanyang dibdib, ipinahayag ni Hana, may mga hindi mabilang na mga bagay na mahalaga sa akin. Ang aking mukha, ang aking anyo, alinman sa isa ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Hehe. Sumulyap si Lito sa kanya, at bahagyang tumawa. Ang kanyang walang pakialam ng ngiti ay nagtulak sa mga butones ni Hana, na nagdulot sa kanya ng matinding galit. Ang ibang mga lalaki, kapag ito ang malapit sa kanya, ay nakukulam at nalilito. Gayunpaman, walang reaksyon si Lito. Huwag mong i-claim na hindi ka interesado sa akin. Sa kabila nito, nagpakita pa rin ng kumpiyansa si Hana. Ang kanyang mga sukat ay perpektong gininto ang ratio, ang kanyang balat ay kasing puti ng jade, ang kanyang mukha ay napakaganda, at siya ay natural na naglalabas ng pang-akit. Mapang-akit ang bawat pagsimangot at ngiti niya, walang makakatakas na lalaki. Eto na, pilit niyang niyakap si Lito, at sinulyapan ito ng mapang-akit. Hindi ba komportable ang mukha mo? Sabi ni Lito na may tuwid na mukha. Nagulat si Hana, anong sabi mo? Sinabi ni Lito, mukhang may problema ka sa mga nerbiyos sa iyong mukha. Nanginginig ang iyong mga kalamnan sa mukha. Naninigas ang mukha ni Hana, bumakas ang galit sa kanya. Siya ay pagiging malandi, ngunit ang lalaking ito ay may katapangan na sabihin na ang kanyang mga kalamnan ay kumikibot. Walang lasa. Lumingon siya kay Carlito, natatawa, Brother Carlito, kita mo, patuloy akong binyo-bully ng lalaking ito. Dahil inatasan ka ng sect leader mo na protektahan ako, oras na para pumasok ka. Patayin mo siya. Tiyak na susundin ko ang utos ng sect leader, sagot ni Carlito, may bakas ng ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Sa susunod na sandali, habang matagumpay na naghihintay si Hana para kumilos si Carlito, inutusan niya, Dragon Longmen, patayin ang mga nasa Blood Valley. May halong pangungutya at chill-inas ang kanyang kalmadong boses. Sa kanyang utos, libu-libong mga mandirigmang Dragon Longmen ang umaksyon patungo sa mga mayayabang na mamamatay tao. Sa brutal na away na sumunod, mabilis na nagtagumpay ang Dragon Longmen. Ang mga asasin ay natalo, pinatay na may matinding pagtatangi. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nakakabighani kay Boy Eto daw. Kapag naintindihan na niya ang sitwasyon, tuwang-tuwa siya. Hahaha, kaya kakampi natin ang Dragon Longmen tapos magpapump tayo. Siya ay umungal, iniindayog ang kanyang scimitar habang siya ay sumugod sa larangan ng digmaan. Parehong natuwa si Nilo Yao, 10 taon na akong nagretiro mula sa martial world, hindi ko akalain na magkakaroon pa ako ng isa pang pagkakataon para sa isang kapanapanabot na labanan tulad nito. Gawin natin ito. Makalipas ang kalahating oras, iilan na lang sa mga asasin ng Blood Valley ang natira, lahat ay nakabitin sa isang sinulid. Sa kaibahan, ang Dragon Longmen ay puno ng masiglang buhay at napakatinding puwersa. Dahil alam nilang hindi maiiwasan ang kanilang pagkatalo, lumuhod ang mga asasin, sunod-sunod na sumuko.
Si Carlito ay hindi idle, na nag-uutos, alisin ang lahat ng sumuko at linisin ang eksena, na walang iniiwan na bakas. Makalipas ang kalahating oras, nalinis ang lahat, walang natitira pang patak ng dugo. Iniyuko ni Carlito ang kanyang mga kamay kay Lito, natapos na ang misyon mag-Dragon Longmen. Tumango si Lito. Mabilis na umalis si Carlito kasama ang libu-libong tao, na wala sa gabi. Naiwan si Niloyaw at Boy Eto daw na nakatitig sa pagtataka. Nalungkot si Boy Eto daw, hindi ako kumbinsido kay Dragon Longmen noon, nagtataka kung bakit mabilis silang umunlad. Ngayon kumbinsido na ako. Ang abnormal na kakayahan at disiplina ng organisasyon na ipinakita nila, kahit ang Underworld Gang ko ay hindi kwalipikadong maging show shiners nila. Hindi mo kailangang makaramdam ng sobrang kababaan. Tinapik ni Niloyaw ang balikat ni Boy Eto daw, ngunit sa katunayan, ang lakas ng Dragon Longmen ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko. Kung patuloy silang uunlad sa bilis na ito, ang pagiging numero unong paksayon sa bansang Lux ay malapit na. Hindi ko inaasahan na may koneksyon sina Master Argel at Dragon Longmen. Masasabi ko, ito ay talagang malawak na naaabot. Tuwang-tuwa si Boy Eto daw na halos sumayaw siya sa tuwa, na sana ay gumamit siya ng loudspeaker para maikalat ang balita. Sa oras na ito, ang taong ang mukha ay ang pinakamahirap basahin ay si Hanamo. Ang kamay ni Lito ay nakadikit pa rin sa kanyang lalamunan. Alam na alam niya na sa sandaling kumilos siya, sisikalan siya ni Lito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nang nabura ang buong Blood Valley, hindi niya kayang lunokan ang kanyang galit. Lito, anong klaseng lalaki ka? Pagbabante sa babaeng ganito, pag nakalabas ito, baka patay ka na. Sinadya ni Hana ang pagngisi. Gayunpaman, hindi pa nababa ang boses niya ay biglang humigpit ang kamay sa leeg niya. Nahirapang huminga si Hana. Pagkaraan ng kalahating minuto, bumitaw si Lito. Si Hana ay bumagsak sa lupa, patuloy na umuubo. Puno ng takot ang kanyang puso, pakiramdam niya ay naglalakad lang siya sa Ghost Gate. May sasabihin ka pa ba? Tanong ni Lito habang malamig na nakatingin sa kanya. Maaliwalas ang kanyang tingin, kung may sinabi siya na wala sa linya, ang mga kahihinatnan ay magiging matindi. Hawak ang kanyang leeg, hindi nang ahas si Hana na isugal ang kanyang buhay. Nasaan sila? Malamig na tanong ni Lito. Itinikom ni Hana ang kanyang mga labi, at bago pa siya makapagsalita, lumapit si Lito. Isang matinding aura ng pagpatay ang bomb-alot, na natakot kay Hana na manginig. She hastily answered, sa isang isla. Dalhin mo ako doon. Malamig na tinitigan siya ni Lito. Kung may nangyari sa kanila, sasama ka sa kanila sa kamatayan. Isang lamig ang dam-aloy sa gulugad ni Hana, at nakagat niya ang kanyang labi. Kasunod nito, sinabi ni Lito kina Boy Eto daw at Niloyaw, pinahirapan ko kayong dalawa ngayong gabi, maaari na kayong bumalik at magpahinga. Hahanapin ko kayo pagkatapos kong mahanap sina Biblin at Teacher Chin. Sabay na tumango sina Boy Eto daw at Niloyaw. Pinangunahan ni Lito si Hana patungo sa maliit na isla kung saan nakakulong sina Biblin at Stella Chin. Ang isla ay matatagpuan sa gitna ng isang malaking lawa at may malaking sukat. Nang makarating sa gilid ng lawa, huminto si Hana, kailangan nating maghanap ng bangka. Mahinahong sinabi ni Lito, hindi na kailangan. Dahil doon, hinawakan niya si Hana, marahang idiniin ang mga daliri sa paa sa lupa, at humakbang papunta sa ibabaw ng tubig, patungo sa isla. Natigilan si Hana. Ito ba ang maalamat na kasanayan sa paglalakad sa tubig? Noon lang, lumabas ang isang assassin mula sa Blood Valley na nakaitim na damit. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong umatake, pinalipad siya ni Lito gamit ang simpleng hampas ng palad. Ilang assassin ang nasa isla? Tanong ni Lito kay Hana. Pinag-igting ni Hana ang kanyang mga ngipin, tinitigan ng masama si Lito, 10. Alam mo ba kung nasaan sila? Tanong ni Lito. Umiling si Hana, upang matiyak na hindi makakatakas ang mga hostage, palagi silang gumagalaw. Binigyan ni Lito ng malamig na tingin si Hana. Ipinadyak ni Hana ang kanyang paa, totoo ang lahat ng sinabi ko. Sinabi ni Lito, akayin mo ako sa kanila. Ngumuso si Hana, hindi ko rin alam kung nasaan sila. May 3 kuweba na pwedeng gamitin para magtago ng mga bihag. Isa-isa lang natin hahanapin. Walang pakialam na nagsalita si Lito, huwag kang maglaro, alam mo ang kahihinatnan. Bahagyang nanginig ang katawan ni Hana, ngunit hindi siya nagsalita. Una silang pumunta sa unang kuweba, nakasalubong ang 2 mamamatay tao sa daan, na lahat ay napatay sa isang suntok ni Lito. Gayunpaman, hindi nila mahanap sina Biblin at Stella Chin sa kuweba. Sa oras na ito, madilim na, at nagsimulang umulan, kaya imposibleng lumayo pa.
Iminungkahi ni Hana na magpalipas ng gabi sa kuweba at magsimula sa paglalakbay kapag sumikat na ang araw. Sumang-ayon si Lito. Sinabi ni Lito kay Hana, kumuha ka ng ilang patpat para sa apoy. Bamulong si Hana, paano ko magagawa ang ganitong uri ng magaspang na gawain? Ngunit pagkatapos ay isang ideya ang sumagi sa kanya, ito ay isang magandang pagkakataon upang makatakas. Nang siya ay masayang aalis. Biglang diniinilito ang kanyang tiyan, at hindi niya namamalayan na ibinuka ang kanyang bibig, isang tableta ang pinasok sa kanyang bibig at nilunok niya ito ng may pag-ungol. Ikaw. Anong pinakain mo sa akin? Namula ang mukha niya. Natigilan si Lito, mahina niyang sinabi, walang kakaiba, lason lang. Ninatngat ni Hana ang kanyang mga ngipin at nagtanong, gaano nakakalason? Saglit na nag-isip si Lito, lubhang nakakalason. Kung hindi mo iinuman ang panlunas sa loob ng isang oras, ang iyong katawan ay magsisimulang masunog, na magiging sanhi ng paghuhubad ng iyong mga damit sa kabaliwan, pagkatapos ay damyugo ang iyong 7 butas at mamatay. Namumula ang mukha ni Hana. Ang harsh talaga niyan, masama na ang hubot-hubad, pati na ang dugong umaagos mula sa 7 butas. Huwag kang mag-alala, babalik talaga ako. Galit siyang umalis sa kuweba. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Hana na may dalang tumpok ng mga tuyong sanga. Inihagis niya ang mga sanga sa harap ni Lito, at inabot ang kanyang kamay, Pamanhid, bigyan mo ako ngayon. Tinitigan siya ni Lito ng blanco, anong antidote? Ipinadyak ni Hana ang kanyang paa ng may pag-aalala, huwag kang tulala, ang panlunas sa laso na pinalunok mo sa akin kanina. Oh! Nagkunwaring hinalungkat ni Lito ang kanyang mga bulsa, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at nagsabi, pasensya na, nakalimutan kong dalhin ito. Ikaw. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Akmang gagalaw na si Hana, mahinang nagsalita si Lito, naalala ko, mali ang pinainom ko kanina, hindi ito lason kundi isang mahusay na replenishment pill. Mas mabuting huwag kang magsisinungaling sa akin. Naikuyom ni Hana ang kanyang mga kamao, tila handa ng suntukin ang ulo ni Lito. Napangiti si Lito, hindi ka ba nakakaramdam ng init sa buong katawan mo ngayon, na parang may hindi mauubos na lakas, at ang iyong mga paa at palad ay nagsisimula ng pawisan, at ang iyong espiritu ay napakasarap sa pakiramdam. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nalaman ni Hana na ganoon talaga. Iyon lang, ang mahusay na replenishment pill na kakadevelop ko lang, isang fueling station para sa mga lalaki at isang beauty salon para sa mga kababaihan, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Nakangiting sabi ni Lito. Baliw ka, pumunta ka sa kamatayan. Hindi na nakapagpigil si Hana, kahit nabihag siya, naramdaman niyang kailangan niyang ilabas ang kanyang galit. Hindi siya pinansin ni Lito, walang pakialam na nagsindi ng apoy, at komportableng nahiga. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw ang mahinang hilik. Nang makita ito, lumiwanag ang mukha ni Hana. Nakatulog ba siya? Ito ay isang magandang pagkakataon upang makatakas. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang damit, maingat na yumuko patungo sa labasan. Sa susunod na segundo, na may isang lagaslas na tunog, isang pilak na karayom ang tumusok sa kanyang guya. Ah! Sa isang matalim na sigaw, bumagsak si Hana sa lupa. Kung susubukan mong muli ang anumang nakakatawa, ang pilak na karayom na ito ay tatarget sa iyong puso, umalangaw-ngaw ang mahinahong boses ni Lito. Hindi nang ahas si Hana na muling kumilos ng walang ingat. Masunurin siyang naupo sa tabi ng apoy, tinitigan ng masama si Lito. Nang magising si Lito, natagpuan niya si Hana na natutulog sa lupa sa isang napaka-hindi magandang posisyon. Nalantad ang kanyang mahahabang binti mula sa hiwa ng kanyang damit, nakakabulag ang kanilang kaputian. Bumangon ka! Sinipa niya si Hana. Iminulat ni Hana ang kanyang mga mata, agad na nagalit. Alam mo ba ang ibig sabihin ng paggalang sa mga babae? Alisin mo ang mabahong paa mo sa akin. Kabanata 11-12. Habang papalabas sina Lito at Hana, 7 silhouette ang lumitaw, na humaharang sa kanilang dinadaanan. Ang 7 individual na ito ay nakasuot ng pinag-isang itim na damit ng Bloody Valley. Nang makita sila, si Hana ay nabigla sa tuwa, dumating na ang mga kabalyero. Sa wakas nandito na kayo, patayin mo ang lalaking ito, at gagantimpalaan kita ng napakaganda. Masayang sabi ni Hana. Hey, akala pa naman ng babaeng to ay pwede niya tayong utusan. Tumikim ang isa sa mga lumitaw, ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi lamang walang paggalang kay Hana, bagkus ay may halong kaimbutan at pangungutya. Namula ang mukha ni Hana mo, naramdamang may mali, tinanong niya, ano ang kahulugan nito? Natatakot ako na hindi alam ni mismo, ngunit ang Bloody Valley ay nagdusa ng matinding pinsala, at ang iyong mga matandang kaaway ay naglabas ng isang pinaghahanap para sa iyo, sagot ng isa sa mga lumitaw.
Ang isa pang chime in, ang mga kalaban na iyon ay nag-alok ng malaking gantimpala, hindi bababa sa 5 milyon, ang ilan ay umaabot pa ng daan-daang milyon. Nang marinig ito, bahagyang namutla ang mukha ni Hana. Ang Bloody Valley ay isang organisasyon ng mga assassin, na, sa paglipas ng mga taon, ay gumawa ng hindi mabilang na mga kaaway. Noong nakaraan, walang nang ahas na kalabanan sila dahil sa lakas ng Bloody Valley. Gayunpaman, ngayon na ang Bloody Valley ay nataman ng husto, ang mga kaaway na iyon ay sabik sa kanilang paghihiganti. Malisyosong ngumisi ang mga assassin, Miss, dahil lumpo na ang Bloody Valley ngayon, nawalan na tayo ng tirahan, kaya kailangan nating kumita ng pera para mabuhay. Maingat na tugon ni Hana, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ang ibig naming sabihin ay simple lang. Umaasa kami na si Miss ay kusang loob na magpasakop, at payagan kaming dalhin ka sa iyong mga kaaway kapalit ng pera. Dahil doon, ang 7 mamamatay tao ay lubos na napalibutan si Hana. Miss, sa ngayon ang The Feathered Phoenix ay hindi mas maganda kaysa sa isang manok, huwag masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili. Ngumisi ang mamamatay tao, isang malamig na hamog na nagyelo ang lumitaw sa kanyang mga mata habang gumagawa siya ng isang talam. Ang isa pang lalaki ay matako na tumingin sa nakakaakit na figure ni Hana pataas at pababa, at nagmungkahi na may naglalaway na pagkasabik, bakit hindi tayo magbusog bago natin siya paalisan, mga lalaki. Ang iba ay matagal nang nagkikimkim ng ganoong intensyon, ngunit dati, ang kanilang pagnanasa ay nababalot ng kanilang takot. Ngunit ngayon, sa paghina ng Blood Valley, si Hana ay hindi na ang hindi maabot na ginang na siya dati. Mula simula hanggang wakas, walang nagbigay pansin kay Lito. Ang 7 lalaki ay sinalubong ng maalay na tawa at handang kunin si Hana para sa kanilang kasiyahan. Humugot si Hana ng letigo mula sa kanyang baywang, ngunit ang 7 ito ay piniling mga eksperto. Sa ilalim ng mga kondisyon ng isa laban sa 7, hindi nagtagal ay nagsimula siyang bumagsak sa pag-atres pagkatapos ng pag-atres at nakulong sa desperadong mga paghihirap. Nang malapit na siyang sakupin ng assassin, si Lito, na nakasandal sa dingding at nanunood ng dula, ay bahagyang nagsalita, tapos na ba kayong makipaglaban? Maari ko bang itanong? Ang pinangalan ng mamamatay tao ay lumingon sa kanya, at ang isa sa kanila ay tumitig sa kanya at nanunuya ng masama, sino ka ba? Isang basurang walang espiritual na ugat, hindi ito lugar para magsalita ka. Magsabi ka ng isa pang salita, at puputulan namin ang iyong dila. Malamig na banta ng isa pang assassin. Sa kanilang mga mata, ang mga walang espiritual na ugat ay walang iba kundi basura, at hindi man lang sila interesadong pumatay ng ganoong basura. Halos hindi sila mapakali kay Lito, kinaladkad si Hana sa isang sulok at naghahanda na tanggalin ang kanyang damit. Biglang hinawakan ang kwelyo ng lalaking pinakamalapit sa dingding, at tumilapon ito palabas. Anak, humihingi ka ng kamatayan. Malamig na pinagmamasdan ng lahat si Lito, na siyang pasimuno. Lito crossed his arms, a hint of a smirk playing at his lips, her expression with a touch of mockery, ang babaeng ito ay may silbi pa rin sa akin. Hindi mo siya madadaanan. Nang marinig ito, bumalatay ang pagkabigla at kawalang paniwala sa puno ng luha ni Hana. Bakit siya ililigtas ni Lito? Siya ang naunang nag-udyok sa buong bansa ng Locks Tower na kitilin ang kanyang buhay. Sa tingin mo ba, isang piraso ng basura, maaari kang maglaro ng bayani at iligtas ang dalaga sa pagkabalisa? Isang hitman ang humagalpak ng tawa, na sinulyapan si Lito. Sa sumunod na segundo, ibinaba ni Lito ang kanyang kamao. Agad na lumipad paatras ang hitman, lumapag sa lupa, nabutas ang dibdib. Nang makita ito, naaninag ang pagtataka sa mga mukha ng 6 pang tao, ang kanilang pagkagulat ay hindi masabi. Hindi ba ang taong ito ay dapat na walang espiritual na mga ugat? Bakit siya naging aggressive? It must have been a fluke. Lahat, mag-ingat sa susunod. Paalisin muna natin siya. Ang isa sa mga hitmen ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at naglabas ng isang maikling kutsilyo mula sa likuran, at inihagis ito kay Lito. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang kamay, ang kutsilyo mula sa kamay ng lalaki ay misteryosong napunta sa kamay ni Lito. Sa isang matulin na galaw, ang salarin ay nagpakawala ng isang matalim na sigaw, hawak ang kanyang palso na ngayon ay bumulwak ng dugo. Sino ang susunod? Bilisan mo. Nagmamadali ako, panunuya ni Lito, pinaglaruan ang dagwang kutsilyo sa kanyang kamay. Nang makita ang kakilakilabot na kalaban na kanilang kinakalaban, ang natitirang iilan ay sabay-sabay na sumalakay. Mga kapatid, alis na tayo. Gayunpaman, sa loob lamang ng 10 segundo, lahat sila ay natapakan sa ilalim ng mga paa ni Lito. Ikaw, sino ka ba talaga? Tanong ng assassin gamit ang kanyang huling onsa ng lakas.
Hanggang sa huli, hindi sila makapaniwala na natalo sila ng isang taong walang kwenta na walang ugat ng espiritu. Ako. Tumawa si Lito, Lito Argel ang pangalan ko. So ikaw pala. Nanlaki ang mga mata ng assassin sa gulat. Hindi siya makapaniwala na ang tinaguriang walang kwentang lalaki ang hinahanap sa buong Blood Valley. No wonder. Hindi na siya nagsalita dahil biglang tumahimik ang boses niya. Matapos makitungo sa mga taong ito, pinunasan ni Lito ang kanyang mga kamay, sinulyapan si Hana ng hindi umiimik, at nagsimulang maglakad patungo sa bakana ng yungib. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang mga yabag ng paa nito. Salamat. Bagamat ayaw ni Hana, nagpasalamat pa rin siya, hindi ka ba nag-aalala na baka tumakas ako? Napangiti si Lito, ang buong mundo ay naglalagay ng presyo sa iyong ulo ngayon. Para kang naglalakad na ATM. Ang pagpapakita ay halos pumirma sa sarili mong hatol ng kamatayan. Ang manatili sa tabi ko ay ang iyong pinakamatinong pagpipilian. Paghinto para sa epekto, kumpiyansa na sinabi ni Lito, kaya't hindi ka tatakas. Sa katunayan, susubukan mong manatili sa tabi ko. Si Hana ay nagsuot ng hitsura ng pagkadismaya, ang kanyang mukha ay ang mismong larawan ng kakulangan sa ginhawa, na para bang ang kanyang kaloob-looban ay nabasa ng iba. Hehe. Nakakainis talaga ang mga lalaking sobrang bait, malamig niyang sambit. Sumunod, dumating sila sa ikalawang pasukan ng kuweba at nakakita ng mga bakas ng mga aktibidad ng tao. Nahanap pa ni Lito ang bracelet na madalas suotin ni Biblin. Pinulot ni Lito ang putol na lubod mula sa lupa, malalim ang boses, mukhang tumakas sila. Sabi ni Hana, walang bangka dito, dapat nasa isla pa rin sila. Tahimik na sinabi ni Lito, dapat tayong maghiwalay para mas mabilis na maghanap. Ang buhay ni Hana ay nasa mga kamay ni Lito ngayon, kaya maaari lamang niyang sundin ang utos nito, Ham. Nagsimulang maghanap si Lito patungo sa timog. Makalipas ang halos kalahating araw ng paghahanap at nang magsimulang magdilim ang langit, sa wakas ay natagpuan niya ang mga bakas ng dalawa. Lumapit siya sa shrubbery, narinig ang mga boses na nag-uusap sa likod nito. Akmang susulong na siya, narinig niyang humajejek si Biblin, marahan ka, nakakakiliti. Natigilan si Lito sa kanyang kinatatayuan, natigilan. Ano ang nangyayari? Huwag kang gagalaw. Nagpatuloy si Stella. Sumigaw si Biblin, ouch, maging mahinahon. Hindi ka talaga makonsiderasyon. Napabuntong hininga si Stella, malapit na itong matapos, tiisin mo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Biblin, mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Napakagaling mo talaga dito. Alam ko rin ang iba pang mga poster hahayaan kitang subukan sa susunod, sabi ni Stella na may ngiti. Ma'am, inaabangan ko ito, masayang tugon ni Biblin. Ano ba ito? Si Lito ay tila naging kahoy na istaka, na nakaugat sa lugar. Ano ba ang nangyayari? Dalawang dilag, sikat ng araw, at sila ay. Dahil sa sobrang gulat ay hindi niya napansin kung saan siya natatapakan, at natapakan niya ang isang sanga, na lumikha ng bahagyang ingay. Sino nandyan? Umungol si Stella habang siya ay lumabas mula sa mga palumpong. Nang makita niya si Lito, nagulat siya, bakit ikaw? Paumanhin, hindi ko sinasadyang maistorbo ka, sabi ni Lito, bago bahagyang hinawakan ang kanyang ilong at nagdahilan, aalis na ako. Ay, interrupt. Tanong ni Stella, halatang medyo naguguluhan. Lito, sa wakas nandito ka na. Akala ko mamamatay na ako sa gutom dito. Noon lang, napahiga si Biblin mula sa mga palumpong. Nang makitang buo ang mga damit ni Biblin, at hindi rin magulo ang kanyang buhok, tila may hindi pagkakaunawaan si Lito. Anong tinatitigan mo? Nagtataka na tanong ni Biblin. Napangiti si Stella, na may insinuation sa kanyang boses, nakikita ko, ang ilang mga tao ay tila may hindi malinis na pag-iisip. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Biblin. Napangiti si Stella, akala ng ilang tao na tayo ay. Tinaasan niya ng kilay si Biblin. Agad namang namula si Biblin dahil sa pangunawa at galit na sumagot, Lito, ang sanggit mo talaga. Napilipit ko lang ang bukong-bukong ko, at minamasahe ito ni Stella para sa akin, nasaan ang isip mo? Dahil sa inis, pinulot niya ang isang sanga sa lupa at inihagis kay Lito. Ubo, ikaw pa ang umuungol ng masyadong mapang-akit. Hindi ko naman kasalanan kung mag-imagine ako ng sobra, kung saan-saan ka pa ba nasasaktan bukod sa bukong-bukong mo. Nagmamadaling iniba ni Lito ang usapan upang maiwasang mabash ng dalawang babae. Lumuwag ang ekspresyon ni Biblin nang marinig ang isang salita ng pag-aalala, sa kabutihang palad, pinrotektahan ako ni Stella, kaya hindi ako nasaktan.
Sa pagtingin sa dalawang dilag na umaalalay sa isa't isa, kailangang aminin ni Lito na ito ay isang kasiya siyang tanawin. Mukhang naayos na niyong dalawa ang relasyon niyo, mabuti naman, bakit pahihirapan ng mga babae ang isa't isa? Nang makita ang kanilang kagalakan at pagkakaisa, nakahinga ng maluwag si Lito. Tila hindi na siya maiipit sa gitna. Yes, we are good sisters now, no need to make things hard on each other. Naglakad si Stella patungo kay Lito na may ngiti. Lumapit din si Biblin na may ngiti, gayunpaman, hindi ba dapat parusahan ang taong nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nating magkakapatid? Bago pa makapag-react si Lito, hinawakan na ni Biblin ang kanyang braso ng mahigpit. Ang sakit. Namula ang mukha ni Lito sa sakit. Pumalakpak si Stella at tumawa ng buong puso, well-deserved. Matitiis lang ni Lito, ang sabi nila ay emosyonal na nilalang ang mga babae, umaasa siyang mawawala ang kanyang rant at hindi siya magtatanim ng sama ng loob sa hinaharap. Bagaman, hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Pagkatapos ng isang labanan ng mapaglarong pagbibiro, bumalik si Lito sa napagkasunduang lugar at nakipagkita kay Hana. Sino siya? Tinitigan ni Biblin si Hana ng may masamang tingin. Si Hana mo, sensual at mapang-akit, manamit ng matapang na nagpapakita sapat na upang pukawin ang puot sa karamihan ng mga kababaihan. Matiim na tiningnan ni Hana si Lito, ang titig na iyon ay nagbigay kay Lito ng masamang premonition. Ako ay. Tinakpin ni Hana ang kanyang bibig at humajejek, ang kanyang magagandang mga mata ay kumikinang habang nakatingin kay Lito na may malalim na kahulugan, hindi ba kitang-kita sa inyong lahat ang aming relasyon? Ano? Naramdaman ni Lito na ang kanyang swerte ay seryosong hindi nasing kamakailan. Oo nga, ang mga mukha ni na Biblin at Stella Chin ay agad na nagbago, magaling, Lito, ang tagal na, at narito ang isa pang love interest mo. Ang iyong buhay pag-ibig ay talagang umuunlad. Natatawa lang si Lito bilang sagot, mga babae, hayaan mo akong magpaliwanag. Habang pinapanood ang pagtatalo ng tatlo, iniangat ni Hana sa gilid ang kanyang mapupulang labi, na halatang nabighani sa naganap na drama. Kabanata 11:13. Si Lito, kasama sina Biblin, Stella, at Hana, ay bumalik sa gusali ng opisina. I'm glad you two ladies are all okay. Nang makita ang kaligtasan ni na Biblin at Stella, nakahinga ng maluwag si Nilo Yao. Magsasalita pa sana si Knife Master Grandpa daw, bigla niyang napansin si Hana na naglalakad palabas mula sa likuran. Nakasuot ng mapang-akit na pulang damit, isang pambabaeng figure, ang kanyang mukha ay natural na kaakit-akit, isang malambot na letigo na pumulupot sa kanyang payat na baywang, siya ay maganda ngunit mapanganib. Ikaw na mabistang babae, maghintay at tingnan kung paano ako haharap sa iyo. Inilabas ni Knife Master Lolo ang kanyang talam, handa nang umatake. Sa isang kisap mata ng kanyang letigo, napangisi si Hana, sino ang tinatakot mo, ako ba? Mabilis na pumasok si Lito, sumuko na siya. Ano? Si Knife Master Lolo, noong una ay hindi makapaniwala, pagkatapos ay galit na sinabi, Lolo Nilo, napakadaya ng babaeng ito, huwag kang magpapaloko sa kanya. Hinaplos ni Nilo Yao ang kanyang balbas, tila may naiintindihan, ang mundo sa labas ay naglalagay ng mataas na bounty sa ulo ni Miss Mo, hindi imposible para sa kanya na sumuko para protektahan ang kanyang sarili. Knife Master Grandpa Scoff, kahit sumuko siya, hindi niya dapat samantalahin. Dapat kahit papaano ay dumaan siya sa hirap. Hindi banggitin ang mga pagpapahirap tulad ng mga bangko ng tigre at tubig ng sili, hayaan siyang maranasan ang pakiramdam ng pinahihirapan. Knife Master Grandpa glared at Hana with grinding teeth. Humalukip-kip si Hana, nagbitaw ng malamig na humph, sinabi niya kay Lito, pagod na ako. Saan ako makakapagpahinga? Sumulyap si Lito kay Biblin, na pagkatapos ay inakay si Hana na magpahinga sa hotel sa ibaba. Master Argel, bakit hindi na lang natin patayin ang babaeng iyon? Baka makuha nito ang pabor ng ibang kapangyarihan at itaas ang iyong prestihiyo, mungkahi ni Knife Master Elder. Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi ko kailangang manalo ng pabor ng sinuman. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Stella. Matapos niyang sagutin iyon ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Lito, gustong makita ka ng principal. Gusto daw niyang batiin ka sa iyong tagumpay laban sa Bloody Valley, hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Stella. Pagkatapos ng lahat, ang paaralan ay kumikilos tulad ng isang takot na pagong, hindi nangangahas na suportahan si Lito. Ngayong nanalo na si Lito, pupunta sila para batiin siya, na medyo opportunistiko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumango lang si Lito, papasukin mo siya.
Hindi nagtagal, pumasok ang punong guro at isang grupo ng mga opisyal ng paaralan, na may hawak na isang malaking palumpon ng mga bulaklak. Lito, binabati kita sa iyong matapang at magiting na pagtanggal sa buong Bloody Valley. Ngayon ikaw na ang bayani ng buong Locks Nation. Lahat ay gustong makilala ka at marinig ang iyong mga karanasan. Tumingin si Lito sa punong guro na may walang pakialam na ekspresyon. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Napakaprangka ng principal, gusto ka ng mga reporter ng TV station na makapanayam. Tutal, pinag-aral ka sa Logia College natin. Ano sa palagay mo? Principal, hindi na tama iyon? Hindi na nakatiis si Stella at pinabulaanan, bago ang komprontasyon kay Bloody Valley. Personal mong sinabi na hindi ka mag-abala kay Lito, na sinasabing matagal na siyang wala sa paaralan at walang kaugnayan sa paaralan. Ngayon, bakit mo sinasabing pinag-aral siya ng paaralan? Nagdilim ang mukha ng principal. Sinusubukan mo bang umalis, Teacher Chin? Ang lugar mo ba bilang guro ay makialam sa desisyon ng paaralan? Kung hindi dahil sa katayuan mo bilang mentor ni Lito, pinaalis na kita ngayon din. Ninatngat ni Stella ang kanyang mga ngipin sa galit. Hindi siya makapaniwala na ang pinunong iginagalang niya noon pa man ay may mga walang modo na ugali pagdating sa katanyagan at kayamanan. Tinapunan niya ng tingin si Lito, iniisip na tiyak na tatanggi ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumango muli si Lito. Dumating na ba ang reporter? Upon hearing this, the principal's face light up with joy. Nandito sila, sa labas lang. Papasukin sila dali. Pagkatapos ay binalaan niya si Lito. Lito, hindi ka tinatrato ng aming paaralan ng masama. Magsabi ka ng ilang magagandang salita para sa amin sa harap ng reporter mamaya, tungkulin ng isang estudyante. Bahagyang tumawa si Lito, ngunit walang sinabi. Hindi nagtagal, pinapasok ang isang reporter na nakasuot ng golden-rimmed glass. May hawak siyang cellphone at nag-live streaming. Nagtanong muna ng ilang katanungan ang reporter. Ang mga komento sa live stream ay mabilis na dumaloy, na may higit sa 100,000 tao ang tumutok. Marami ang na-curious tungkol sa binatang ito na tumalo sa Scarlet Valley. Maraming mga batang babae ang nagsisigawan sa mga komento, napakabata niya. Wow! Sobrang nakakabilib, gusto kong magkaroon ng baby mo. Diyos ko, hindi ko inaasahan na napakabata niya. Tunay na bayani sa kabataan. Ang reporter ay unang nagtanong kay Lito ng ilang mga katanungan, pagkatapos ay hiniling sa kanya na ibahagi ang kanyang mga karanasan. Sa oras na ito, pilit na sinusubukan ng prinsipal na makuha ang atensyon ni Lito. Pagkatapos ay nagtanong ang reporter, ikaw ay isang estudyante sa Logia College, nakatulong ba ang paaralang ito sa iyo? Ang punong guro ay sumikip, na tumatawa. Tama, talagang nag-ukol kami ng maraming pagsisikap sa pag-aalaga kay Lito. Gayunpaman, ito ang aming tungkulin. Nang makita ang kanyang tagumpay, labis akong nalulugod. Tinanong ng reporter si Lito, may sasabihin ka ba sa paaralan? Ang lahat ay lumingon kay Lito, na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay nagpapahayag ng pasasalamat sa kanyang paaralan at mga guro. Gayunpaman, ikinabit ni Lito ang gilid ng kanyang mga labi at sinabing, isa lang ang mayroon ako para sa punong guro at sa mga pinunuwian e agbitaw. Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang ito, natahimik ang mundo, na sinundan ng isang biglaang pagsabog ng mga komento. Holy! Anong nangyayari? Ngayon, nagiging kawili-wili na ang mga bagay-bagay. Hindi ba't sikat na sikat ang Logia Academy? Parang may panloob na bagay. Mukhang hindi magandang itlog ang prinsipal na ito. Dahil sa katamtamang kakayahan niya, paano niya maaalagaan ang ganoong kalakas na estudyante? Ang pangit ng mukha ng prinsipal. Tumayo si Lito, malamig na sinabi, mula ngayon, hindi na ako estudyante ng Logia Academy. Ang punong guro at ang lahat ng mga pinuno ay tila sila ay tinamaan ng kidlat, labis na napahiya. Malakas na bulalas ni Knife Master Grandpa Boy eto daw, hindi mo ba narinig ang mga salita ni Ginoong Argel? Sinasabi niya na umalis ka. Ang mukha ng principal ay pumuti na parang sapin. Ito ay isang lubos na kabiguan. Ang laro ay hindi katumbas ng kandila. Mabilis silang umalis sa eksena sa kahihiyan. Tumigil. Bigla silang pinigilan ni Stella. Ang mga salitang sinabi lang ni Lito ay medyo gumaan ang pakiramdam niya. Teacher Chin? Mukhang hindi ka sang-ayon sa sinabi ni Lito, sinisiraan niya tayo, di ba? Nagsindi ng pag-asa ang punong guro. Gayunpaman, walang pakialam na sumagot si Stella, noong si Lito ay pinagbantaan ng Blood Valley, hindi mo lang siya sinuportahan, kundi naging parang mahiyain na pagong, hindi ka karapat-dapat na maging mentor.
Ang mga salitang ito, walang alinlangan, ay muling sumampal sa mukha ng punong guro at ng mga pinuno, na gumawa ng malakas na ingay. Sa wakas, kinuha ni Stella ang kanyang ID sa trabaho at inihagis ito sa mga kamay ng punong guro ng may matinding paghahari. Gusto ko lang sabihin, magbibitaw na ako. Pagkatapos sabihin ang mga ito, sumulyap si Stella kay Lito at nakitang nakatingin din ito sa kanya. Si Lito ay nagbigay ng bahagyang ngiti, si Stella ay natigilan saglit, at pagkatapos ay ngumiti din, nakakaramdam ng labis na kaginhawahan pagkatapos magbitiw. Teacher Chin, huwag kang magsisi. Kung magsasalita ka ng mga ganyang salita ngayon, sinisigurado kung hindi ka makakahanap ng trabaho sa hinaharap. Nagalit sa wakas ang principal. Naglakas loob siyang hindi harapin si Lito, ngunit hindi niya isinaalang-alang si Stella. Tungkol sa trabaho niya, ako na ang bahala, masayang sabi ni Lito. Bahala ka dyan. Anong connections mo? Huwag ka masyadong magyabang, baka pagtawanan ka lang. Napangisi ang principal. Naimbestigahan na niya si Lito, isang taong may hindi kilalang background, mag-isa, at walang anumang malakas na suporta. Mahinahong sinabi ni Lito, Teacher Chin, interesado ka bang maging mentor sa Dragon Longmen? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay naglabas ng mga ingay ng pagtataka. Ang Dragon Longmen ay isa sa nangungunang mga pangunahing paksayon sa Locksmen. Ang pagpili para sa mga tagapayo ay napakahigpit. Ang mga makapasok ay isa sa 10,000 eksperto, at napakalaki raw ng sahod. Kahit na ang mga pinuno ng paaralan na tulad nila ay naiinggit pa rin sa mga maaaring pumasok sa Dragon Gate bilang mga mentor. Tawa ng tawa ang principal, sa tingin mo ba ang Dragon Gate ang bahay mo? You're really outrageously bold. Do you think it's a place you can enter as you want? Hindi sila pinansin ni Lito. Sa halip, diretso niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng numero para tawagan si Carlito. Guro, mangyaring magsalita, ang tono ni Carlito ay hindi kapani-paniwalang magalang. Mayroon akong angkop na kandidato para sa posisyon ng mentor dito, mangyaring ayusin ito, simpleng sabi ni Lito. Agad namang sumang-ayon si Carlito, talagang tama ang pinili ng guro. Pupunta ako at ayusin ito. Pagkatapos, tinapos ni Lito ang tawag. Nang makita ito, napangisi ang principal, sino ang nakakaalam kung nagdadrama ka lang? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo dahil lang sa isang tawag sa telepono? I originally intended to remain low-key, but since it's come to this, I'll just say it. Medyo kakilala ko si Master Lu ng Dragon Gate. Just calling to ask him will clear everything up. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Lito, walang Master Lu sa Dragon Gate ngayon. Aminin ang pagkatalo. Sino ang hindi nakakaalam na ang punong guro ng sangay ng Dragon Gate sa Cloud City ay si Renato Lu? Ang punong guro ay tila nakatuklas ng hindi pagkakapare-pareho at malakas na ipinahayag. Palihim na tumango ang iba. Ang katanyagan ni Master Lu ay mahusay. Kung hindi man lang alam ni Lito ito, nangangahulugan ito na hindi siya pamilyar sa Dragon Gate at nambobola lang siya pagkatapos. Kinuha ng principal ang kanyang telepono at nag-dial ng numero, buong pagmamalaking nagtanong sa kabilang partido, kumusta si Master Lu nitong mga nakaraang araw. Ako ang principal ng Logia Academy. Matapos marinig ang isang pangungusap mula sa kabilang panig, ang mukha ng principal ay nagbago ng husto. Ano, na-dismiss na si Headmaster Lu. May bagong headmaster. Ang punong guro ay tumingin kay Lito ng may pagtataka, talagang nahulaan niya ito ng tama. No big deal, I just want to confirm one thing, are you guys hiring mentors recently? Matapos marinig ang sagot, mukhang nasiyahan ang principal at ibinaba ang telepono. Anak, wala daw silang balak kumuha ng mga mentor, gusto kong makita kung paano mo itutuloy ang mga kasinungalingan mo. Ang iba pang mga pinuno ay lahat ay nagpakita ng mapanlate na mga ekspresyon. Ang batang ito, para iligtas ang mukha, ay maaari pang magsabi ng mga tahasang kasinungalingan. Gayunpaman, nang magsimulang magduda ang lahat kay Lito, may biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang grupo ng mga tao ang pumasok, at ang nangunguna ay ang bagong hinirang na pinuno ng Dragon Long Gate, si Ningot Mo. Sino dito si Miss Chin? Tanong ni Ningot. Ako yun. Si Stella ay humakbang pasulong, medyo nalilito, hindi alam kung ano ang nangyayari. Magalang na sinabi ni Ningot, ako si Ningot Mo, ang pinuno ng Dragon Long Gate. Mula ngayon, ikaw ang aming opisyal na tagapagturo, nagpasya kaming magbigay ng pansamantalang taunang sweldo na 5 milyon para sa iyo, kasiya siya ba iyon? Laking gulat ni Stella na halos malaglag ang kanyang panga. Dapat mong malaman na ang kanyang kasalukuyang sweldo ay 30,000 lamang sa isang buwan. Ito ay higit sa 10 beses na pagtaas.
Nagsisinungaling kayo, bet ko kayong lahat ay kaibigan ni Lito, nakikiisa para lokohin kami, hindi ba? Malakas na tanong ng principal, talagang hindi siya naniniwala na darating mismo ang Master of the Dragon Sect. Sumimangot si Ningot at malamig na sinabi, halika, sampelan mo siya. Sa sumunod na segundo, humakbang pasulong ang isang disipulo ng Dragon Sect, hinawakan ang principal at sinampal siya sa magkabilang gilid hanggang sa humingi siya ng awa. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan, huwag mag-atubiling pumunta sa Dragon Sect para humingi ng hustisya, lagi kaming handa na samahan ka. Iniwan ni Ningot ang mga salitang ito at tumalikod para umalis. Nang madaanan niya si Lito, huminto siya sandali at yumuko ng malalim bago umalis. Natigilan ang lahat. Nagawa ni Lito na ayusin ang isang magandang trabaho na may taunang sweldo na 5 milyon para kay Stella sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono, at iyon din sa isang pangunahing sekta tulad ng Dragon Sect. Sa isang iglap, ang lahat ng tingin ng mga pinuno kay Lito ay nagbago at naging mapuri at masunurin. Kabanata 11:14. Hindi pinansin ni Lito ang pambobola ng mga pinunong iyon, but had the security guards show them out. Master Argel, bakit ka mag-abala sa ilang mababang academy? Sa iyong mga kakayahan, maaari mong direktang pamunuan ang Yunjong City, hindi ba mas kasiya siya iyon? Bamantong hininga si Knife Master na si Boy Eto daw, nagsasalita sa magaspang at walang pakundangan na paraan. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata at umiling, kailangan kong pumunta sa isang institusyong mas mataas na edukasyon. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa isang top-tier academy, maaari siyang maglakbay sa Immortal Domain upang hanapin si Ning Beiyu. Nang makita ang determinasyon ni Lito, hindi na sinubukan ni Boy Eto daw na hikayatin siya. Tinanong ni Lito si Nilo Yao, alin ang pinakamahusay na akademya ng mas mataas na edukasyon sa Lux Nation. Bahagyang nag-isip si Nilo Yao, pagkatapos ay nagsabi, gaya nga ng kasabihan, South the Divine Moon, North the Sky Ability, ang dalawang akademya na ito ay pantay na nakikilala, na parehong nangunguna sa iba pang mga institusyon. Ngunit ang pagpasok sa dalawang akademya na ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap. Ang Sky Ability ay nag-e-enroll lamang ng 20 estudyante bawat taon, at ang Divine Moon Academy ay mas mahiwaga, nang walang anumang pampublikong pagpapatala. Tanging ang mga itinuturing nilang karapat-dapat, na nakapasa sa kanilang mga pagsusulit, ang maaaring tanggapin. Nang marinig ang mga salita ni Nilo Yao, nagulat si Boy Eto daw at nagtanong, napakataas ng pamantayan sa pagpasok, hindi ba't ganap na mga henyo ang mga individual na nakapasok sa dalawang akademyang ito? Truly, sila ang cream of the crop. Nagningning ng maliwanag ang mga mata ni Nilo Yao, sinasabi na noong nakaraang taon, ang pinakamababang baitang na estudyante na naka-enroll sa Sky Ability ay may pangsyam na ranggo na espiritual na ugat. Ganon talaga. Nanlaki ang mga mata ni Boy Eto daw sa hindi makapaniwala. Biglang tumayo si Lito at naglakad palabas. Master Argel, saan ka pupunta? Hindi ba tayo magdaraos ng isang piging ng pagdiriwang? Tanong ni Boy Eto daw. Ayusin mo ito, kailangan kong umalis sandali sa Yunjong City. Iniwan ang mga salitang ito, tuluyang nawala si Lito. Pagkalabas ni Lito sa opisina ni Biblin, bigla siyang nakaramdam ng matalim na aura na dumarating sa kanya. With a whoosh sound, may dumaan sa kanya. Sa pagtutok ng kanyang mga mata, nakita ni Lito ang isang pako na natusok sa dingding na may kalakip na sulat. Matapos mag-scan sa paligid, wala siyang makitang potensyal na salarin. Ibinaba niya ang liham, binuklat ang sobra, at ipinakita ang isang sinaunang ngunit maluho na card sa loob. Dito, maraming malalaking karakter ang naka-emboss, imbitasyon mula sa Sky Ability Academy. Nagsalubong ang mga kilay ni Lito, nagtataka kung bakit padadalhan siya ng imbitasyon ng Sky Ability Academy. Gayunpaman, dahil nagpaplano siyang bisitahin ang Sky Ability Academy pa rin, ang imbitasyong ito ay medyo maginhawa. Para naman sa taong naghatid ng imbitasyon, hindi naramdaman ni Lito na kailangan pang mag-imbestiga, natural na maghahayag ang taong ito sa tamang panahon. Pagkatapos ng magdamag na paglipad, dumating si Lito sa lungsod ng Bihing. Ang lugar na ito ay ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Hilaga. Ang gold standard na landmark ng lungsod na ito ay ang Sky Ability Academy. Pagkababa ng eroplano, ibang espiritu ang naramdaman ni Lito sa mga tao dito kumpara sa ibang mga lugar. Maraming tao na dumaraan sa kanya na walang casual na lahat ay may espiritual na pinagmulan ng hindi bababa sa ikalimang ranggo. Nang makita si Lito, sumulyap sila, pagkatapos ay iiling-iling ang kanilang mga ulo sa pagkagulat, na pagtatanto na wala siyang espiritual na ugat. Sa mundo ngayon, ang kawalan ng espiritual na mga ugat ay nangangahulugan na ang isa ay isang walang silbing tao. Gayunpaman, walang pakialam si Lito.
Nagmamadali siyang makarating sa hotel at pagkatapos ay isawsaw ang sarili sa cultivation sa loob ng Ancient Jade. Hello, pwede mo ba akong pahiram ng 1 milyon? Tanong ng isang batang babae sa isang dumaan. Tinitigan ng lalaki ang dalaga na para bang walang alam, baliw ka ba? Sino ang humihingi ng 1 milyon sa isang estranghero? Hindi nagpahuli ang dalaga, sa halip ay tinanong niya ang isa pang lalaki, hello sir, pwede po bang humiram ng 1 milyon? I promise to repay it. Inip siyang itinulak ng dumaraan, scram. Lumapit ang dalaga sa isang mukhang mayamang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hello sir, pwede mo ba akong pahiram ng 1 milyon? I can write a promissory note, or sanglades necklace tayo. Pagkasabi nito ay hinubad ng dalaga ang kwintas sa kanyang leeg. Isa itong murang kwintas, ang gintong kadena ay kupas na, nakasabit ng puting kristal na hindi alam ang pinanggalingan. Miss, ang iyong kwintas ay marahil ay hindi kahit 100, ngunit ang lakas ng loob mong humingi sa akin ng 1 milyon. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, sinulyapan ng dalaga, hindi niya napigilan ang kanyang masamang hangarin. Well, I am in a business trip here. Samahan mo ako ng 7 araw at bibigyan kita ng 5 milyon. Ang sabi ng lalaki, walang alinlangang pinagmamasdan ang slim legs na ipinakita ng dalaga at inabot ang mga ito para hawakan. Mabilis na umatras ang dalaga, galit na sinabi, hindi ako ganoong klaseng babae. Nagdilim ang mukha ng lalaki. Hey! Nagpapanggap na isang malinis na balo. Kung hindi ka magbibigay ng kapalit, sino ang handang magpahiram sa iyo ng pera? Isipin mo. Kapag nakalagpas ka na sa aking nayon, wala ka nang maaasahang tindahan. Nagtawanan ng lahat sa paligid. Ang babaeng ito ay sinusubukang humiram ng 1 milyon, tiyak na siya ay isang manluloko. Habang ang babae ay nakayuko, ang kanyang mukha ay namula sa sobrang kahihiyan, isang boses ang mahinang umalangaw-ngaw. Maaari kitang pahiram ng pera. Natigilan ang dalaga, lumingon, at nakita ang isang binata na may malinaw at pinong anyo. Payag ka ba talagang pautangin ako ng 1 milyon? Ang batang babae mismo ay natagpuan na hindi ito maiisip. Direktang inilabas ni Lito ang isang bank card, narito ang pera, ang password ay ang huling 6 na digit ng numero ng card. Palaisipang kinuha ng dalaga ang bank card. Sa oras na natauhan siya, nakaalis na ang kabilang partido. Maghintay. Nagmadali siyang humabol, itinulak ang isang kwintas sa mga kamay ni Lito, kunin mo ito, ituring mo itong isang pangako. Ngumiti si Lito, hindi kailangan, kung hindi mo ito mabayaran, huwag na. Hindi, babayaran talaga kita. Pwede mo bang ibigay sa akin ang phone number mo? Mataimtim na tiningnan ng batang babae si Lito. Ibinigay ni Lito ang kanyang numero ng telepono. Ang mga nasa paligid ay nagulat sa simula, pagkatapos ay nagbulungan sila sa kanilang mga sarili, ang ilan ay nagbubulungan sa pangungutya. Kahit ang ganyang manluloko ay kapanipaniwala, ang walang muwang. Sinulyapan ni Layo ang karamihan, tumalikod ng walang pakialam. Paglabas pa lang niya ng terminal building ay bigla niyang naramdaman ang banayad na init na nagmumula sa kwintas sa kanyang palad. Tumigil si Lito, huminto sa kanyang paglalakad, at tumingin sa kwintas sa kanyang kamay. Ano ito? Ito ay parang isang pangkaraniwang kristal, na hindi kasing dalisay ng quartz at maraming laman na parang bulak, na tiyak na hindi isang batong ling. Elder Ancestor, ngayon lang ba ako nag-imagine ng mga bagay-bagay? Naramdaman kong uminit ang batong ito, sabi ni Lito. Pagkatapos ng isang paghinto, dumating ang malalim na boses ni Elder Ancestor, ang bagay na ito ay mahirap ilarawan, humanap muna ng ligtas na lugar, kailangan kong kumpirmahin ito ng maayos. Sa boses ni Elder Ancestor, may bahid ng panginginig. Nagulat si Lito, dahil nabuhay si Elder Ancestor sa hindi mabilang na 10,000 taon, walang pakialam sa buhay at kamatayan, ngunit nasa sabik sa tila ordinaryong batong ito. Teka, mukhang hindi ito ordinaryong bato. Sa pag-iisip na ito, tuwang-tuwang din ilaan ni Lito ang kanyang mga labi, agad na pinahinto ang isang kotse, at tinungo ang nakabok na hotel. Pagdating sa hotel, maingat na isinara ni Lito ang pinto at inilabas kaagad ang kwintas. Elder Ancestor, walang tao ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang mahalagang bagay na ito. Tuwang-tuwang tanong ni Lito. Ang bagay na ito ay tinatawag na bato ng Dharma, ito ang nag-iisang bato na sumasalamin sa kalikasan ng Buddha sa buong panahon. Ito ay kayang tanggapin at palambutin ang lahat ng bagay, masayang sabi ni Elder Ancestor. Kapaki-pakinabang ba ang bagay na ito para sa paglilinang? Tanong ni Lito. Karaniwan, hindi ito malaking silbi, ngunit kung makuha ito ng isang monghe na nagsasanay, ito ay magpapabilis sa kanyang kaliwanagan, mabagal na tugon ng matandang ninuno.
Agad na nadismaya si Lito, kaya parang hindi masyadong kapaki-pakinabang sa akin. Nagkakamali ka, ito talaga ang kailangan mo. Nagsalita ang matandang ninuno na may tono ng pagkadismaya, remember the Phoenix pill you got last time. Sa iyong kasalukuyang level, hindi mo ito maubos, dahil ang kapangyarihan ng Phoenix pill ay masyadong malakas. Gayunpaman, gamit ang Dharma Stone, magagawa mo ito. Ang Dharma Stone ay magpoprotekta sa iyo mula sa backlash ng Phoenix pill. Sa madaling salita, sa Dharma Stone na ito, maaari mong ubusin ang anumang malakas na enerhiya nang hindi nababahala tungkol sa kawalan ng kakayahan na tiisin ito. Naiintindihan mo ba? Napatulala si Lito. Nang sa wakas ay naunawaan na niya, siya ay tuwang-tuwa. Naiintindihan ko, salamat, matandang ninuno, sa iyong paggabay. Paulit-ulit siyang tumango. Susunod, sa ilalim ng patnubay ng matandang ninuno, sinimula ni Lito na makuha ang pure yang spirit ng Phoenix pill. Isang gabi pagkatapos, si Lito, nakaupo na naka-crossleg, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, isang marahas na pagkislap ng gintong liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang mga kamay, gumagalaw ang kanyang panloob na enerhiya, isang malakas na alon ang tumulak palabas. Sa kabutihang palad, napapanahon niyang nakontrol ang kanyang panloob na enerhiya kung hindi ay maaaring sirain ng kanyang pagkilos ang silid ng hotel. Tumalon si Lito mula sa kama at tamad na nag-inat. Sa kabila ng hindi pagtulog magdamag, matapos makuha ang kapangyarihan ng Phoenix, mas buo pa ang kanyang espiritu. Susunod, siya ay mag-aalmusal at pagkatapos ay tumungo sa Sky Ability Academy. Bailey, hintayin mo ako. Isang batang lalaki ang nagmamadaling tumawag. Isang mayabang na boses ng babae ang sumagot, Chen, pwede bang huwag mo akong sundan? Nakakainis talaga. Nagreklamo si Chen Ching, hindi mo ba sinabi kung bibigyan kita ng secret skill book ng pamilya, papayag kang maging girlfriend ko? Malamig na ngumuso si Bailey, sinabi ko nga, ano? Pero hindi mo man lang ako hinahayaan na hawakan ang kamay mo. Si Chen Ching ay napakalungkot. Napabuntong hininga si Bailey, Chen, ang totoo, hindi kita gusto, layuan mo ako. Hindi ako naniniwala, malinaw mong sinabi sa akin noon na gusto mo ako. Biglang nagsalita si Chen Ching. Umiling si Bailey sa pang-aalipusta at inikat ang kanyang mga mata, makinig kang mabuti, ako, si Bailey, ay hindi interesado sa iyo. Galit na sumagot si Chen Ching, nagsinungaling ka sa akin, ibalik mo sa akin ang skill book. Regalo na yan, akin na. Bakit ko ibabalik sa'yo? Nakakatawa ka, umalis ka. Itinulak ni Bailey si Chen Ching palayo at walang awa na sumugod. Tumayo si Chen Ching sa kinatatayuan, kinuyam ang kanyang mga kamao, at masakit na sinabing, nakipaghiwalay ako sa aking pamilya para sa iyo, nalaman ko na pinaglalaroan mo ako, isinusumpa kong lalabanan kita hanggang sa huli. Biglang lumitaw ang dalawang malalaking muscle na lalaki at hamarang sa daanan ni Bailey. Si Miss Bailey ay kaibigan ni Young Master Shane, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi magalang kung manggahas kang saktan siya. Banta ng malakas na lalaki. Sinong Young Master Shane? Galit na tanong ni Chen Ching. Ngumisi ang malakas na lalaki, sino pa kaya ang Young Master Shane kundi si Shane Xiao, ang pinakadakilang talento sa ating bansa. Nang marinig ang pangalang ito, biglang nagbago ang mukha ni Chen Ching. Si Shen Xiao ay sinasabing ang pinakatalentadong powerhouse mula noong pagbabago ng langit at lupa, isang henyo na may 10 gradong espiritual na ugat sa simula pa lang. Umalis ka na. Itinulak ng malakas na lalaki si Chen Ching sa isang tabi at mayabang na umalis kasama si Bailey. Binigyan ni Bailey si Chen ng mapanlate na tingin at ninisyon, Chen, ngayon alam mo na kung bakit kita hinahamak, di ba? Habang pinapanood silang umalis, kumuyam ang mga kamao ni Chen Ching hanggang sa pumutok ang kanyang mga buko, at sa isang suntok ay nontog sa dingding, ang kanyang kamao ay dumudugo ng husto. Lumapit si Lito at inabutan siya ng tissue. Tumigil sandali si Chen Ching, pagkatapos ay kinuha ang tissue at tahimik na pinunasan ang dugo. Salamat, aking kaibigan. Nagpasalamat siya at tahimik na umalis. Sumulyap si Lito sa kanya, bumantong hininga, at bumalik sa kanyang upuan upang ipagpatuloy ang kanyang pagkain. Pagkatapos niyang kumain, bumalik siya sa kanyang silid para magpahinga bago naghandang tumungo sa Sky Ability Academy. Paglabas pa lang niya ng kanyang silid, narinig niya ang mga ingay ng away. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang makita si Chen Ching na nakikipaglaban sa ilang makapangyarihang enforcer mula sa pamilya Xiao. Kabanata 11:15. Noong una ay walang intensyon si Lito na makialam sa mga gawain ng ibang tao, dahil sa huli ay wala sa kanya ang mga ito.
Ngunit habang siya ay naghahanda sa pag-alis, ang isa sa mga matipunong lalaki ay sinulyapan siya ng masama, anong tinitingin-tingin mo, walang kwentang langgam. Kumunat ang noo ni Lito. Mabuti pa, sa una ay wala siyang planong makialam, ngunit siya ay direktang nainsulto. Mahihirapan siyang hindi mag-react ngayon. Tinatawag mo akong walang kwenta. Napatingin siya sa matipunong lalaki. Ngumisi ang matipunong lalaki, kung hindi ako nagkakamali, wala kang espiritual na ugat, kaya ano ka pa kung hindi walang silbi. At saka, nakita kitang nag-abot ng tisyo sa batang ito kanina, kaya parang kilala mo siya. Dahil kilala mo siya at pinapanood mo pa siyang binugbog ng hindi iniangat ang isang daliri, malinaw na alam mo na wala kang silbi at sa makatuwid ay hindi nang ahas na makialam. Well then, narinig mo ba yon? Wala kang silbi. Ang matipunong lalaki ay tumingin kay Lito ng may pagyayabang. Hindi sinayang ni Lito ang kanyang mga salita sa kanya at direktang sumuntok. Sa isang kalabog, pinalipad ang matipunong lalaki at tumama sa dingding. Nang makita ito, ang isa pang matipunong lalaki, na may mabangis na ekspresyon, ay sumuntok kay Lito. Tumayo si Lito habang nasa likod ang kanyang mga kamay at sinipa ang matipunong lalaki sa dibdib. Ang matipunong lalaki ay lumipad palabas sa parehong arko at bumangga sa kanyang kasama. Nang tumingin sa dalawang hingal na hingal, isang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Lito, minisyon niya, kung hindi nyo kayang talunin ang isang walang kwentang, tulad ko, ano ang dahilan niyan? Namutla sa sakit ang mukha ng dalawa, at dahil sa kahihiyan ay namula ang mga mukha nila, na nagmistulang katawa-tawa. Sa wakas ay nagawa nilang tumayo, suportahan ang isa't isa. Sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin, nagbabala sila, ang lakas ng loob mong kalabanan ang young master, hindi kanya bibitawan. Bilisan mo. Isang lamig ang bumalot sa mukha ni Lito, nakataas ang kanyang kamao. Nang inig sa takot ang dalawang lalaking nakamuscle, at tumakbo palayo, nakapyang habang tumatakbo. Salamat, kaibigan, tinulungan mo ako sa pangalawang pagkakataon ngayon, pag-amin ni Chenching habang nakayuko kay Lito. Ayos lang, sobra na sila, sagot ni Lito. Sa puntong ito, kinuha ni Chenching ang isang card mula sa lupa. Sa mas malapit na pagsisiyasat, napansin ni Lito na ito ay isang imbitasyon sa Sky Ability Academy. Sasali ka ba sa pagsusulit sa Sky Ability Academy? Tanong ni Lito. Bahagyang natigilan si Chenching, pwede ba, dumadalo ka rin? Tumango si Lito. Maganda iyan, mabuti para sa atin na pagsamahin ang isa't isa, masayang sabi ni Chenching. Biglang napalitan ng malungkot ang kanyang ekspresyon, hindi ko akalain na magiging ganito siya kalupit, talagang nagpapadala ng mga tao para agawin ang aking imbitasyon, sinusubukang pigilan akong dumalo sa pagsusulit sa Sky Ability Academy. Tinapik ni Lito ang balikat ni Chenching bilang isang anyo ng kaginhawaan. Kalimutan mo na ito, huwag na nating isipin ang tungkol dito, nauubusan na tayo ng oras, dapat na tayong umalis, pilit na ngumiti si Chenching. Dahil malapit lang ang Sky Ability Academy, nagpasya silang maglakad. Sa pagtawid sa isang kalye, isang kahangahangang hugis dome na gusali ang lilito sa iyong harapan, na siyang sikat na Great Hall ng Sky Energy Academy. Itinuro ni Chenching ang Great Hall, na may maningning na ningning sa kanyang mga mata, sinasabi na mayroong isang bilog na itim na podium sa Great Hall, at tanging ang pinakamalakas sa Sky Energy Academy ang makakatayo doon. Tinitigan ni Lito ang engranding gusali, naramdaman ang isang hindi nakikitang malakas na pagsupil at momentum, kailangan niyang aminin, ang nangungunang akademyang ito ay talagang iba. Magsasalita pa sana siya nang biglang may narinig na tunog ng preno mula sa likuran niya. Huminto ang isang malinis at itim na limousine na nagniningning, lumabas sa kotse ang isang payat, matangkad na binata na may maputi na balat at matamlay na hitsura. Young master, hinihintay ng master ang magandang balita mo. Sabi ng bodyguard. Ang binata ay mapanlate na tumagilid ang kanyang bibig, it is a settled deal that I'm going to be the first, nothing to expect. Eksakto, si Young Master Xiao ay isang supreme genius na may ikasampung baitang espiritual na ugat, sino ang maaaring hominin siya. Sa sandaling ito, lumabas si Bailey sa kotse. Ibang-iba ang pananamit niya ngayon kaysa kahapon, ang suot niyang damit sa unang tingin ay mukhang maluho. Sinundan ng kanyang tingin si Shane Xiao na may kalabuan, na para bang nakatingin sa isang kataipan sa kanyang panaginip, puno ng paghanga. Ang titig ni Bailey ay lubos na nasiyahan sa kawalang kabuluhan ni Shane. Napansin ni Lito na si Chenching sa tabi niya ay bahagyang nanginginig. Bailey. Sumugod siya pasulong. Nang makita siya, agad na inikot ni Bailey ang kanyang mga mata, ano na naman ang ginagawa mo rito? Hindi mo lang ako maiiwan.
Malungkot na sinabi ni Chenching, Belia, hanggat humihingi ka ng paumanhin sa akin, patatawarin ko ang iyong mga nagawa noon. Ikaw pa rin ang pinakamamahal kong babae. Malamig na napabuntong hininga si Belia, nakakainis ka. Nasabi ko na sa iyo na hindi kita gusto. Mas gusto ko ang isang mas mahusay na batang lalaki. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Shane Xiao ng may paghanga. Tumingin si Shane Xiao kay Chenching ng may habag, isang pangpitong baitang espiritual na ugat, at mayroon kang lakas ng loob na lumahok sa pagsusulit ng Sky Ability Academy. Agad na namula ang mukha ni Chenching, bagaman hindi mataas ang antas ng aking espiritual na ugat, mas nagsusumikap ako kaysa sa iba. Mahirap na trabaho. Ngumisi si Shane Xiao, sa harap ng talento, ang pagsusumikap ay biro lang. Lumipat ang kanyang tingin kay Lito, at huminto siya, sinadya mo bang itago ang iyong espiritual na ugat? Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Lito, hindi. Talaga. Nagtaas ng kilay si Shane Xiao dahil sa pagtataka, tapos nandito ka para lang manood ng saya. Huwag manlay ng tao. Galit na galit si Chenching, kaibigan ko siya, at dumating din siya para kumuha ng entrance test. Hindi napigilan ni Shane Xiao na tumawa ng malakas bago tumigil, may mali ba sa mata ko? Parang walang spiritual root itong kaibigan mo. Kung walang espiritual na ugat, ano ang pagkakaiba sa isang taong walang silbi? Umiling si Bailey sa gilid, bukod dito, paano posibleng magpadala ang Heavenly Learning Academy ng imbitasyon sa isang walang kwentang tao na walang espiritual na ugat? Sa tingin ko nagsisinungaling siya. Ngumisi siya kay Lito, kung talagang pumunta ka para lumahok sa pagsusulit, ipakita sa amin ang iyong imbitasyon. Si Lito ay nanatiling walang pakialam at tumalikod lamang nang hindi siya pinapansin. Dahil tahasang hindi pinansin, galit na galit si Belia. She scoffed, "Liar, I think somebody is feeling guilty." Sa paggalaw na iyon, isang may abong may balbas na master ang lumapit at nagsabi, pumunta kayong lahat para sumali sa pagsusulit, tama ba? Tumango ang lahat. Ilabas ang iyong mga imbitasyon. Kapag napatunayan na ang impormasyon, maaari kang pumasok, utos ng guro. Sunod-sunod nilang inilabas ang kanilang mga imbitasyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lito na ang kanyang imbitasyon ay tila naiiba sa iba. Ang kanyang imbitasyon ay may karagdagang gintong gilid. Si Bailey ang unang nakapansin at nanunuya, ang iyong imbitasyon ay hindi katulad ng sa amin, halatang peke iyan. Si Lito ay nanatiling malayo, hindi umiimik. Gayunpaman, medyo nababahala siya. Kung tutuusin, misteryoso talaga ang paraan ng pagtanggap niya sa kanyang imbitasyon. Sa sandaling ito, turn niya na. Iniabot ni Lito ang imbitasyon sa guro. Nang tingnan ng guro ang imbitasyon, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sandali lang, please. Aniya, saka desididong tumalikod at naglakad papasok sa academy. Ang sinumang maglakas loob na magpanday sa akademya ng Sky Ability, hindi kanila hahayaang makatakas ng hindi nasaktan. Si Belia, na nakahalukip-kip, ay nanunuya sa paghamak. Galit na sumagot si Chenching, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, naniniwala ako kay Lito. Inikat ni Belia ang kanyang mga mata, ang pagmumukha ng tutor ay kitang-kita ng lahat, tiyak na nakita niya ang pamemeki. Ang iba ay nagsimulang tumingin kay Lito ng may kaina-hinalang tingin. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumabas ang tutor, tinitingnan ang kanyang tingin kay Lito. Isang ngisi ang sumilay sa mukha ni Belia, tutor, peke ang kanyang imbitasyon, hindi ba? Ang taong iyon ay matapang at dapat parusahan. Anong peke? Kumunat ang noo ng tutor, hindi masaya ang ekspresyon, syempre totoo ang imbitasyon niya. Ano, hindi pwede ito. Ayaw maniwala ni Belia, iba ang imbitasyon niya sa atin. The tutor stated, syempre iba, yung invitation niya, recommended from within the academy. Sa pagbanggit ng recommended by the academy, marami ang nagulat, iilan lang ang nakakaalam ng inside story na mukhang nagulat. Ibig sabihin, nirekomende siya ng isa sa tatlong nangungunang pinakamakapangyarihang tao sa aming akademya, naiintindihan mo. Sabi ng tutor, na naiinip na nakatingin kay Belia. Napatulala si Belia, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang mga makapasok sa Sky Ability Academy ay pawang mga elite, at sa kanila, ang nangungunang tatlo ay cream of the crop. Bakit irerekomende ng gayong pambihirang mga individual ang isang tauna na walang espiritual na ugat? Walang nangahas na tanungin si Lito pagkatapos magkomento ang guro. Nagulat din si Lito, sino sa mundo ang nagpadala sa kanya ng imbitasyong ito. Pagkatapos, sa ilalim ng patnubay ng guro, 20 tao na nakatanggap ng imbitasyon ang sumakay sa isang coach. Matapos ang kalahating araw na paglalakbay, nakarating sila sa isang desyerto na kaparangan.
Ang guro ay kumuha ng isang kasunduan at isang panulat at sinabi, ito ang lugar ng pagsubok na puno ng mga mapanganib na mahiwagang hayop. Bawat isa sa inyo ay kailangang kumuha ng 3 mahiwagang mga core ng hayop mula sa mga mid-level na hayop upang makapasa sa pagsusulit. This is a life and death agreement. Once you enter the test site, your lives are your own responsibility. The Academy will take no responsibility. Kung nakapagdesisyon ka na, then sign. Kung natatakot ka, sumuko ka na. Walang pag-aalinlangan, lahat ng 20 tao ay agad na pumirma ng kanilang mga pangalan sa kasunduan sa buhay at kamatayan. Agad silang pumasok sa kaparangan. Young Master Xiao, dapat mo akong protektahan, sabi ni Bailey sa tono ng pagsusumamo. Tiwalang sinabi ni Shane Xiao, huwag kang mag-alala. Sa gilid, kinuyam ni Chen Qing ang kanyang kamao at inilihis ang kanyang tingin ng may mabigat na puso. Narinig ko na taon-taon, may mga estudyanteng sumasali sa pagsusulit na kinagat hanggang sa mamatay ng mga mabangis na hayop. I suggest we group up, mungkahi ng isang batang lalaki na may kulay blonde na buhok. Ang iba ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon, at mabilis silang bumuo ng maliliit na grupo sa 2 at 3. Gayunpaman, walang nagbigay pansin kay Lito, dahil sa kanilang mga nakikita, si Lito ay walang kahit isang espiritong ugat. Kung nakatagpo siya ng panganib, magiging pabigat lang siya. May lumapit at nagtanong kay Chen Qing, gusto mo bang makipagtambalan sa amin? 2 lang kami, kailangan namin ng isa. Tumingin si Chen Qing kay Lito na may halong habag at sinabing, oo naman, pero kailangan nating dalhin ang kaibigan ko dito. Siya. Kalimutan na natin yon. Umiling ang lalaki, talagang magiging pabigat siya, huwag mo kaming hilahin pababa. Well, kalimutan mo na yan. Umiling si Chen Qing, tinapik si Lito sa balikat, kuya, 2 beses mo na akong tinulungan, at naaalala ko iyon. Bumuo tayo ng isang team ngayon. Tumanggaw si Lito, hindi nagsasalita. Madalas niyang labanan ang mga sinaunang demonyong hari sa sinaunang Jade. Ang mga hayop dito, kumpara sa mga demonyong hari, ay parang mga kuting na nakikipagkite sa isang tigre na hindi nagbabanta sa kanya. Mukhang walang gustong makipagtambol sa'yo. Maangas na tiningnan ni Shane Xiao si Lito, may nakakaawang ekspresyon sa kanyang mukha, wala akong pakialam sa isang talunan, basta. Malamig na ipinagpatuloy ni Shane Xiao, lumuhad ka para sa akin. Sinaktan mo ang aking 2 tauhan ngayon, humingi ng tawad sa akin, at ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, sa iyong mga kakayahan, hindi magtatagal na malagot ka sa mga halimaw. Si Shane Xiao ay mukhang hindi mabuti. Sinabi lang ni Lito, masyadong mahina ang mga tauhan mo, normal lang na bugbugin sila. Sa ganitong kaawa-awang mga nasasakupan, sa palagay ko ay hindi rin gaano ang master, kaya hayaan mo akong bigyan ka ng isang payo. Huminto siya, pagkatapos ay ngumisi, ingatan mo ang iyong sarili. Dahil doon, nagtungo si Lito sa kailaliman ng ilang. Nagmamadaling sumunod si Chen Qing.